At pangalawa po, sa pangalan ni Ginoong James Kumar, kung asan man po siya, pasensya na po. Sa nasabi ko po na dokumento, ipakikita ko pang magbigay dagdag linaw sa sinasabi ni Expedient Morales. Nandito po yun. May hawak po akong dokumento na gusto ko lang ipakita talaga. Ito po yung rason kung ba't pinasakay ko sila sa usapan. Para makapunta lang po ako dito at may presenta mga dokumento sana na magbibigay linaw sa mga sinasabi ni Agent Morales. Ano yung sabi mo, pinasakay? Yes sir, pinasakay. Parang dalawang ang gusto kong patunayan sir eh. Magkwento ka lang, makakarating ka na rito. Kwentong barbershop sir. Kwentong barbero lang. Katang isip. Makakarating ka na. Andito po ngayon, napatunayan ko ngayon yun. So yan po ang naging pahayag ni alias Bicoy. At mukhang hindi ito magiging maganda para kay Senator Bato. At mukhang may itinatagong problema itong tao na ito. Ituloy po natin ang panonood, pero bago po yan, paki-like and subscribe na lamang po. Itong committee na ito ay pwede pala mag-imbestiga ng katang-isip lang. Ako po, ang sinasabi ko, yung akin po, hindi po kayo. Kayo po ay tunay. Alam ko po ang inyong layunin. Ako po ay para sa akin, gusto ko lang pong makarating dito upang magbigay linaw lang po, magdagdag linaw dahil sa mga dala. We are not interested of your dagdag linaw. We are interested on what happened, what transpired in that recording. Kaya yun ang explain mo. Huwag ka na maghanap pa ng ibang dagdag linaw. Please explain your side as far as that video is concerned. Yun po ay katang-isip ko lang. Pasensya na po kayo. Kaya po humingi po ako ng tawad nga po kay paring Romy at saka kay... Katang-isip na... Kasi actually sir, hindi naman para hindi naman para sa lahat yun eh. Sa amin lang sana yun. Pero dahil po na napunta po ako dito, dahil nga po sa isang salita niya na... Sandali, katang isip lahat ng sinasabi mo doon? Yes sir. Kinakatang isip mo ito si... Kaya nga po humingi po ako ng tawad sa kanya eh. Kaya... Wow! Hindi naman kami grade 1 dito, mga senador kami. Ay nako, ibig mong sabihin na binubula mo lang siya para mabulak kami, para imbitahin ka dito, para makapagsalita ka ng something against kay Morales. No, mali po. Ganon. Yan ang lumalabas hindi po kayo sabi mo eh. Hindi po kayo dapat kong bulayin. Hindi ako binubula mo, siya ang binubula mo para pagbula mo sa kanya, mabubula rin kami kasi may video yun na usapan ninyo eh. Ibig mong sabihin, ganun kakagaling iyo. Kahit na ilang bisis ka kaso mo, yung kaso mo, pasis ko lang yun. Yes sir, I understand sir. Pasis lang yun sa aking panerbisyon pagkapulis. I understand. Kaya huwag mo akong bilugin dito ha. Yes sir. Kung siga ka, kung maro ka sa labas, kung nabubula mo yung ibang tao, not me. Yes. Not me. Kasabot ko sir. Ha? Kasabot ko sir. Anong Bisaya mo ka? Taga saan ka? Taga Davao ako mama sir. Ibig sabihin po maro, taga Davao. Oh, Dili tao sir. Ay. Now, please, continue. Explain your side yung nangyayari sa usapan na yun. Sige, I will give you the floor. Huwag kang lumihis sa ibang topic. Yun lang muna. Stick to that video. Yung lahat na sinasabi mo doon, bigyan mo ng context, bigyan mo ng explanation, bakit mo nasabi yung mga bagay na yun. Please. Yung kung totoo po, ako po nandito, ang purpose ko po is magsabi ng totoo. Yun nga, sabihin mong totoo, bakit ka tumawag kay Marquez at mga sinasabi mong patatahimikin siya, huwag na magsalita, at may binanggit ka ba nung pangalan na Lam? Ano yung Lam na ibig mo sabihin? Sir, actually sir, naririnig ko lang sa YouTube yun sir eh.
You play, Kumsek, you play. Baka sabihin naman, Hindi, ibig sabihin, sir. baka ibig sabihin, yung committee na ito, gumagawa na naman ng AI generated video recording, ha? Kumsek, please play the video. Yung sinabi niyang lam. Narinig mo lang yan, hindi mo ginamit? During your conversation, hindi mo ginamit yung salitang lam? Sir, ginamit ko. Oh, ginamit mo? ko nga, sir. Kasi ganito nga, Ano sir. ibig mo sabihin ng lam? Sir, ganito po yun. Naririnig. Sandali! Anong ibig mo sabihin ng lam? Sinabi mo, binanggit mo. Yes, sir. Naririnig ko po sa YouTube lang yan. Yung lam, si First Lady, si James. O kaya nga, bakit mo nasabi yung lam na yun? Para pasakayin nga po sila, sir. Kung gusto niyo pong malaman ng totoo. Pasakayin. Opo, para papasakayin lang po si Romy at si Agent Morales, sir. Hindi mo nga alam na nasa bahay ni Morales si Marque Enriquez. Ganito po yan, sir. Si Romy kasi pag matri-trigger ko siya, alam ko na makakarating kay Morales yan. So anong purpose mo? Anong agenda mo Ay, dito? nga po, sir. Anong motive mo? Bakit mo siya iti-trigger? Sige nga. Gusto ko po kasi may mga dokumento po kasi akong dala. Kasi sir, kung napapagod na po kasi ako sa paulit-ulit na sinasabi nila, alam ko naman na mas may explain ko, sir. Dahil sa mga dokumentong dala ko. Ano yung mga dokumento na mo? Pwede ko ba ipakita, sir? But before you show that document, explain your side. Bakit mo sinabi yun? Huwag mo kaming bulahin, ha? Yes, sir. Ha? I will cite you in contempt directly kung sinungaling ka dito, ha? Kasabot ko, sir. Huwag Kasabot. mo kong dalahin sa bula-bula. Kasabot ko. Ha? Kasabot ko. Kumsik, i-play mo nga yung may sinabi siyang lam. Huwag mong sabihin, bula mo lang kami dito. Wala pong ganun, sir. Sorry po. Sige. Pamagitan. Okay? Kasi nga yung baba, ha? Hindi daw, pakinggan mo na ako yan. Ganito mo yan. Lumutok yan. Okay? Huwag kang Kaya nga ganito, padre. Ang narinig natin dyan na voice recording at saka yung nilagay ni Morales na yung line-line dyan na nag-interpret kung ano sinasabi. Totoo, the same as you have heard as your conversation with Santiago? Mr. Senator, the video speaks for itself. Okay, correct. Yung narinig mo dyan, totoo. I confirm, sir. So, do you confirm na pinapasakay ka lang ni Santiago? Binubula ka lang niya? Well, knowing Eric Santiago, even during our Napolcom days, hindi ko po makuha, malaro po siya. Malaro po siya, malalim. Malalim babaw nga eh. Malalim. Ang babaw nga eh. Hindi po. Pati kami papasakayin niya. Hindi babaw mo. Ikaw, nalalaliman ka sa ganung style? Well, that is per my assessment. Kasi may mga statements po siya na Baka ang malalim sa iyo yung tao na mahilig pumatay kuno, mapapil-papil, yan ang lalim sa iyo? no, Malaliman ka niyan? no, Your Honor. I've been with him with Napolcom for almost 5 years. So you confirm na yung narinig natin na video recording at saka yung nilagay ni Morales na mga wordings doon, narinig mo yan during your conversation with Santiago? Yes, Mr. Senator. Do you confirm or deny? I don't deny. Para po sa Hindi, yung sinabi niya na binubula ka lang niya. Well, Para daw makapasok siya dito sa Senado at makapagbulala siya ng mga record na hawak niya against Morales. Mr. Senator, I cannot accurately answer what is his intention. That is his intention. Pero with all sincerity, do you think yung usapan niyo, binubula ka lang niya, pinapasakay ka lang niya, taga DOJ ka eh. Huwag mo sabihin, XPDI agent ka. Huwag mo sabihin, ganun ka kababaw. Well, Mr. Senator, knowing him, perhaps that is his intention. Pwede kang mabula niya. Well, vulnerable po ako pagka sa kaibigan. Pagkakaibigan po, walang masamang tinapay. I cannot judge a person based on his past. Just like Kuya Jonathan Morales. Who am I to judge? Meron din po akong mga imperfections. Okay?
Okay, so Yun po yung aking position. Kung binobola niya ako, mali yan. That is not my intention. Even po yan, nagtampo ako sa'yo. Eric Santiago, kung nambubula ka, bakit dinadamay mong pangalan ni Lam? Sir, para po makatotohanan ang istorya. Para makatotohanan. Kasi hindi ko po pwedeng bulahin si Romy kung hindi ako babanggit ng mga keywords na magri-ring sa utak nila, sir. So anong purpose mo bulahin siya? Siya lang, sir. Siya lang. Bakit mo, anong purpose mo bulahin siya? Kasi para ipatawag kita dito. Ultimately, para ipatawag kita dito at may bulalas mo yung mga records against Morales. Ganon ang intention mo. Actually, sir, hindi naman po against Morales po yung records ko. Kaya nga, para mailabas mo yung record na sabi mo. Yes, sir. Na nagawa ko po ngayon nga na nandito po nga po ako, sir. Wow, ang galing mo. Galing mo. Ako, I find it very strange na gano'n ang approach mo para may patawag ka ng komite na ito, bulahin mo siya para maipakita ang wow. Gano'n ka-genius pala mag-tirada. At dinideny mo lahat ng sinasabi mo sa video na yan. Hindi ko nga, sir, dinideny. Inaamin ko nga po, sir. Dinideny mo nga yung truthfulness. Yes, sir. Yes, sir. Yung veracity, totoo yan. Yes, sir. Pero yung truthfulness ang sinasabi mo, sa video na yan ngayon, dinideny mo. Yes, sabi sir. mo lang, nabubula ka. Yes, sir. Wow, kasi may video. Pero No, kung sir. walang video yan, hindi mo i-deny yan. Sir, actually, pwede ko i-deny yun, sir. Excuse me po, sir. Pwede ko sabihin pwedeng sabihin ko naman na hindi po ako yung kausap eh. Pwede ko pong gawin yun. Pero hindi ko nga po ginagawa. Hindi ka naman maka-atras kasi kausap mo, mayroong telephone number sa'yo, kayo nag-usap. Pero, sir. Akala mo ba, pwede ka mag-deny dito? Sir, hindi po. Try mo i-deny at Yes, sir. I understand, sir. Kasabot ko, sir. Kasabot dito kayo. pinatawag kita dito para magsabi ng totoo. Yes, sir. I understand. Hindi ka pinatawag dito para bulahin kami dito. Yes, sir. Ha? This is a serious matter. Ha? I understand, sir. Huwag kang sasakay-sakay ka lang, gagawa ka ng gimmick para maipatawag ka dito, para maipabulalas mo yung gusto mong dokumento palabasin. Wow, how shallow your motive. Yes, sir. So ibig sabihin, sino nag-utos sa'yo na pasakayin mo si Enriquez? Sarili ko lang, sir. Sarili mo? Yes, sir. So you're a hero. Nasa sa inyo, sir, kung paano niyo ako titignan ngayon, sir. Pero yun po ang You are a hero, sarili mo lang. Nasa sa inyo na po, sir, kung paano niyo po ako titignan. Pero ang sinasabi ko po ay totoo. Galing sa aking puso, sir. Galing sa iyong puso na binubula mo lang talaga ito. Yes, sir. Binobola ko po lang po si paring Romy, sir. But I don't find any valid motive. Bakit mo siya bulahin para makapagsalita ka dito? Bakit? Why? Oh, why? Kasi, sir, yun nga, kagaya na sinabi ko, napapagod na po ako doon sa paulit-ulit na pasensya na po kayo, sir. Kung kasi marami po doon tungkol sa dokumento na pinipresent niya na dapat sana mas maintindihan, mas ma-explain ko po para sa akin po, sir. Para lang po sa akin, kung bibigyan niyo po ako ng pagkakataon, sir. Bakit mo ma-explain? Anong kinalaman ng mga record na yan sa pinag-usapan? Kung hahayaan niyo po akong ipakita yung record na yon, maaari po siguro ma-explain ko na mas mabuti. But to start with, yung intention mo is with malice. Very clear, with malice ang intention mo. Dahil niluluko ka ng tao para lang makapunta dito. So, ibig sabihin, kung kaya mo lukuhin si Enriquez, yung ipipresent mo na papilis dito, pwede rin yan, lukuhin mo kami dito, ang committee ito. Sir, wala po akong intention na gano'n. Wala nga, but to start with, niluko mo na siya. Pinasakay mo, according to you, pinasakay mo lang siya. Yes, sir. So paano kami magtiwala ang committee sa'yo kung ganoon pa lang style mo? So useless din presenting that evidence kung to start with, ang intention mo ay tainted with malice. Para sa akin po, sir, subukan niyo pong muna akong pakinggan, ipakita ko yung dokumento at maipaliwanag sa inyo ng mas Before you present that document, isubmit mo muna sa committee. Titingnan namin if that is germane to the issue at hand. Isubmit mo muna yung dokumento dito. Pag-aralan ng legis namin, ng COMSEC. Okay, patuloy na po natin muna dito at medyo mahaba. Unang-una po, itong si Bicoy, itong si Bolero na to,
seryoso naman eh. Pero minsan-minsan may pagkakingkoy. Pero kapag i-analyze mo, mukhang planado at may script yung ginagawa niya. At mukhang ang pagpunta niya rito ay para lang guluhin yung nasabing CCTV footage na pinakita ni Jonathan Morales. Pero atin pong i-analyze ang mabuti. Doon sa footage, ang intention nila patahimikin si Morales at patayin. O anumang paraan na pwede kahit daw hindi binabaril. Yun pong ganong intention o idea na sasabihan yung isang tao na alam nilang may binabangga na isa ring malaking tao na may katungkulang malaki sa gobyerno, hindi po pwedeng sabihin na pambobola. Ang lumalabas ngayon, pinipilit lang nilang gawing katawa-tawa o parang biro-biro yung video para lumabas na ang nangyari ay isa lang simpleng usapan o casual na biruan para matapos itong problema ng PDLX. Pero mali po ang senaryo. Kaya pala yung PDEA, maraming payaso pala sa loob niyan. Itong nakapink at saka yung isa nagkanda bulul-bulul na kung paano ipapaliwanag yung kanilang side at hindi malaman kung ano yung sasabihing salita dahil lumabas yung actual na footage. So sa tingin ko ito ay bahagi ng plano nila na sirain yung kredibilidad ni Jonathan Morales. Pero mukhang sila ang nabibitag kasi nagkakanda bulol-bulol sila at nagkukumahog kung paano ilalagay sa tama ang kanilang mga sinasabi. Dito po sa pagkakataon na ito, pangitang-pangita. Scripted ang lahat at may kumukumpa sa likod nitong tao na ito kung paano guguluhin yung investigasyon at kung paano niya hatakin sa ibang anggulo yung investigasyon. At tama rin naman si Senator Bato na huwag nang alamin kung ano yung dokumentong daladala niya kasi sa umpisa pa lang wala na siyang magandang intensyon. So ang tingin ko dito ay talagang parte ito ng plano na sirain yung kredibilidad ng taong nagsabi at nagpatunay na totoo yung PDLX. Sa mga ganitong pagkakataon o sa mga ganitong bagay, tingin ko mas lalo lang lalaki o lalawak yung paniniwala ng tao na may milagro talaga sa gobyerno at mayroon talagang dapat magpatunay na hindi totoo yung sinasabi ng PDLX na dokumento. Unang-una, itong senador natin na si Jingo Estrada, nagpakita na rin ito ng kawalang respeto at kawalang direksyon sa pag-iimbestiga na nung balikan ni Morales na sabihan na siya ang may kasong convicted, halos manggalaite. Ang tingin ko rito ay ito ay isa lang uling palabas at gusto lang talagang sirain o pigilan yung investigasyon. O kayo po mga kababayan, ano po ang masasabi ninyo? Magandang araw po muli at maraming salamat po.